Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Nanganganib, no? Ang impeachment ni Sara Duterte. Dahil alam natin na si Tito Sen, ang isang malakas na boses dyan sa Senado, para i-forthwith itong impeachment process, no? Patapos dyan kanina na nadinig at nag-report, no? Ang justice at ito'y pinagbotohan at kasama dyan yung pag-draft ng impeachment, articles of impeachment ni Sara Duterte, and after nyan, magre-report sa plenaryo and then magkakaroon ng botohan ng 1/3 and then itatransmit sa Senado. Pero may problema mga ka-Wonder. Pero bago yan, i-subscribe niyo po ang ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster. May subscribe button po dyan, libre po yan. Pagka-click nyo na subscribe, lalabas po yung bell. Paglabas ng bell, piliin nyo po yung all. So ito nga yung problema mga ka-Wonder. Basahin natin tong report ng Daily Inquirer. SC orders Soto to comment on indirect contempt petition. Grabe. Akala ko ito yung order na kasi mag-forthwith siya. Sinabi nga ng Senate, ng Supreme Court na hindi nga raw forthwith yung agad-agad. No? Ano kaya yun? Sabi nga nila, pinalitan nila yung meaning dun sa dictionary. Hindi lang pala sila nag-executive legislation o yung judicial legislation. Nagpapalit din pala sila ng meaning dun sa dictionary, sabi ng mga naririnig natin na mga kaibigan natin. So yun at Supreme Court has directed Senate President Tito Soto III to explain why he should not be cited for indirect contempt. Grabe mga ka-Wonder. Pinagpapaliwanag siya dito sa Korte Suprema kung bakit daw hindi siya dapat ma-cite in contempt, indirect. A series of critical public remarks regarding its ruling on the impeachment of VP Sara Duterte. Ito yung nangyari mga ka-Wonder, na sinabi ni Tito Sen na overreaching. Yung sinasabing executive legislative dahil nga ang paggawa ng batas nasa ilalim ng kamay ng Kongreso. Mukhang tila nga itong Supreme Court na taga-interpret, taga-review, hindi sila ang taga-gawa ng batas, tila gumawa ng batas. Itong si SC na tinawag nga ni dating senador at ngayong Congresswoman Laila De Lima, yung SC, hindi na Supreme Court, Sara's Court na. So sabi rito, in a resolution made public Monday, the Supreme Court gave Soto 10 non-extendable days. Hindi susobra doon sa 10 days na binigay sa kanya, sa pagkatanggap niya ng notice na mag-submit daw siya ng comment. Sabi nga ni Tito Sen, wala yan. Parang nuisance lang yan, political stunt, to interrupt itong alam naman natin, itong mukhang ang nag-submit ayon sa pagkakarinig, ito silang Topacio, sila Respicio, sila Binag, at kung sino-sino pa dyan, sila, yun nga, para ma-interrupt, or even masuppress itong impeachment trial ni Sara Duterte bago dumating dyan sa Senado. Siguro gusto nila matanggal si Tito Seto, makulong kasi makukulong siya dito I'm not sure kung 30 days, how many days. At magbabayad siya ng fine ng 30,000. Kapag nakulong siya, sinong hahawak dyan? Alam naman natin na ang most experienced dyan sa lahat ng senador si Tito Soto. Dahil senior yan. Alam niya na kung paano palakarin yan. Nag-aral na nga siya, kumuha siya nga ng crash course, mukhang sinisira ang momentum mga ka-Wonder. Ayun nga, at ito nga sinasabi ng spokesperson ng Supreme Court na si Camille Ting, sabi niya na send na raw kay Soto at meron siyang 10-day deadline, na para daw dito sa pagpapaliwanag niya, dito sa sinasabing comment niya, remark niya, na overreaching or yung sinasabing legislative judiciary or legislative judicial, no?
So, yan sinasabi dyan. So, ang tanong mga ka-wonder, kumikilos ba ang Supreme Court dahil pinagbigyan itong complaint na filed ng mga lawyers na kagaya ni Topacio, Respicio, Luna, Garcia at businesswoman si Catherine Diaz Binag tungkol sa kritisismo raw ni Soto dito sa ruling ng SC na nangyari nga noong 2025 na parang sinasabing improper conduct daw ito at demeaning sa side ng Supreme Court. Kumbaga parang binababa ni Soto yung desisyon itong Supreme Court, mga ka-wonder. At yun daw, yung statement na yun is contemptuous for being improper at embarrassment daw dun sa justice. Grabe mga sulsul, mga ka-wonder. At dahil dyan, nagsubmit nga sa kanya, binibigyan nga siya ng 10 days kung bakit daw siya hindi indirect, cite in contempt itong si Tito Soto. Pero nga, si Tito Soto ay experience, gumamit din siya ng batas. Sabi niya, ginamit niya itong Rule 71 ng Section 3 ng Rules of the Court na pinaparusahan daw yung conduct that tends to impede, obstruct, or degrade the administration of justice. Yan ang sinite ni Soto. The speech tends to undermine the confidence of the people in the honesty and integrity of the court and its member. Unwarranted attacks on dignity of the courts cannot be distinguished by free speech outside the court o outside the Senate. Of course, yung speech na yun, yung free speech, hindi yun sapat para sabihin doon na sinasabing itong integrity raw ng Supreme Court o yung sinasabi na sulsul para siya ay ma-cite in contempt. At hindi naman yan to impede or obstruct or degrade the administration of justice. Wala naman ganun content yung sinabi ni Tito Soto. Sinabi niya lang, parang legislative judiciary na. Nag-comment siya. Natural, wala ba siyang karapatan mag-react? Sa tingin niyo mga ka-wonder. Dahil separation of power yan Diba? Hindi dapat nakikialam ang Supreme Court dyan. So nangyaring yun, parang ultimo nga mga abogado mga ka-wonder nagtaas ng kilay sa naging desisyon ng Supreme Court. Diba? Parang takutan Parang gano'n na nakikita mga ka-wonder So yun, at sasagutin niya ni Tito Sen at yun nga, pinaliwanag niya yung sinasabing ginamitan niya ito ng Rule 71 Section 3 tungkol doon at hindi nga sasapat yung mga sinabing ganyan. Na dinagdag nga ni Tito Sen na yung public statements niya nagfo-fall squarely within the definition of improper conduct for being grossly disrespectful against the honorable court. Worse, such statements have the dangerous tendency to damage the confidence in the honesty and integrity of this honorable court. Mga ka-wonder. So, gumagawa sila dyan ng technicalities. Para dyan, para mawala itong impeachment trial na gaganapin. May sinasabi rin dito mga ka-wonder, parliamentary immunity, constitutional protection. Under 1987 Philippine Constitution, Article 6, Section 11, members of the Congress are protected for speeches made in Congress or in any committee thereof. May immunity si Soto, protektado siya. Under dito sa sinasabi nating article and section. Ang tawag doon, mga ka-wonder, speech or debate clause. Sa Soto statement, yung sinabi niya nga, na official legislative setting, he can argue, they are privileged and cannot be punished outside Congress dahil sa immunity. Pero may catch mga ka-wonder sa immunity na yan. Na kapag yung remarks daw ay ginawa o sinabi ni Tito Sen sa outside ng Senate proceeding, halimbawa sa mga interview sa labas o press statements, yung protection magiging weak daw at hindi raw ma-apply yung immunity. At pagdating naman sa separation of powers, mga ka-wonder, yung court o yung judiciary at yung legislature o legislative, yung Congress at executive are co-equal. Co-equal branches yan. So, pwedeng i-argue ni Tito Soto na yung korte
ay hindi dapat maki-interfere, no, sa kanyang legislative speech or internal matters. Doon niya sinabi yun within the Senate at Senate matters yan, no? At yung sinasabing contempt powers ng Supreme Court, the Supreme Court's authority to cite someone for contempt comes from rules of court, particular rule in 71. Yung contempt na doon, ina-apply lang yan kung ang statement ay to obstruct justice. Diba? Justice nga yung, justice may be determined or may be defined, no? Doon sa kabila kay Sara or for the Filipino people. Kung sinasabing lumalabas na parang binapabagal o binasura yung impeachment trial na archive, parang yung hustisyang hinahanap ng tao, parang nasaan na? At sa side naman ni Sara, kung iyon ay parang nakikita nila na bibigyan nila ng pabor si Sara, hindi naman kasi yung nilalaman yung impeachment ang nakita, kundi yung technicalities lang. No? At kung nakaka-degrade sa court or nakaka-influence ng proceedings improperly. So yung depensa ni Soto na sinabing nuisance political stunt ay isang argumento na ibig sabihin na yung statement niya ay hindi na meet yung threshold na yan para siya ay makontempt, mga ka-wonder. So yan, mga ka-wonder, nakita natin na mukhang they are trying to replace Soto, to harass Soto. At nakita natin, mga ka-wonder, na may point naman si Tito Soto, no? Base doon sa ating na-research na may makalayaan siya at na internal matters yan at hindi siya sakop yung mga sinasabing mga contemptible dahil nga sa sinasabing separation of powers at hindi pumasok dun sa threshold yung mga sinabi ni Tito Sen at bilang bahagi ng free speech, mga ka-wonder. Hanggang dito na tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video na itong indirect contempt na maaring ipataw kay Tito Sen. He has been given 10 days to answer, to respond. At ginamitan nga ni Soto ng batas din na hindi ito gumatalab o na-apply sa kanya. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.